Alin kaya guys sa mga power station na yan, yung mga pag-uusapan natin ngayon, yung magugustuhan nyo. I-comment nyo dyan sa ating comment section at baka kayo na yung manalo sa pag-giveaway natin ngayon na power bank. Ngayong March 3 daw guys, or ngayong 3/3, magkakaroon daw ng big sale yung mga Bluetti products, especially sa Lazada. And ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung experience ko using yung mga Bluetti products. Itong AC2A, EB3A, AC180, tapos yung AC300, tapos B300. So, share ko sa inyo yung experience ko at ano nga ba yung mga ayaw ko din sa mga power station na nagamit ko na para sakali makatulong din sa inyo kung nagbabalik din kayong bumili ng mga Bluetti power stations. So, ngayon, unahin natin sa budget. I-arrange natin sila base sa pinakamura papuntang mahal. So, ito yung pinakamaliit, Bluetti AC2A. Ito rin yung pinakamura. Yung kanilang price talaga sa manufacturer or sa brand ay ito. And then, nandiyan na rin yung kanilang sale price ngayong March 3 or ngayong 3/3 big sale. At sa Bluetti EB3A naman, tapos so AC180 and then sa AC300 plus B300 na portable power stations. So dito sa una, meron siya ditong DC port. Dito natin siya i-charge galing sa mga DC charger o kaya naman sa solar panel. Kaya niya ang 12 volts hanggang 28 volts, 200 watts yung maximum power. Ito naman yung kanyang DC port, cigarette lighter port. Kaya niya maglabas ng 12 volts, 10 amps or hanggang 120 watts. Ayan. And ito yung kanyang USB-C 100 watts power delivery. Mataas rin yung kanyang power. Tapos dalawang USB-A na charging port. Ito naman yung kanyang mga power button. Ito yung main power button natin para mabuhay yung screen. Merong DC power button para makapaglabas ng power dito sa kanyang mga port. At AC port naman or AC button naman pala para mabuksan natin itong kanyang AC port. Makapaglabas siya ng 220 volts na power. Dito sa kanyang screen, makikita natin dito kung ilan power yung napupunta dito sa power station from the solar panel o kaya naman dito sa grid kung chinarge natin siya sa kuryente. Tapos dito sa gitna, yung kanyang power status, kung ilan yung kanyang laman. So as of now, meron siyang 100%. Tapos dito sa baba, makikita natin dito kung mga ilang oras siya bago malobat. So ngayon, malolobat daw siya ng 22.7 hours kung wala namang naka-plug dito sa kanyang mga ports. At dito naman sa kanan, narito nakalagay yung ating output watts, kung ilang watts yung lumalabas dito sa kanyang mga charging ports na to. Tapos dito sa baba, meron dito nakalagay na 60 Hz, pero pwede naman siyang baguhin kung 50 to 60 Hz ba yung gusto nating i-output sa kanyang AC port. So here yung kanyang output voltage sa kanyang AC port is nasa 219.3 or 219.2 volts AC. And yung kanyang output frequency naman ay pwede nating mabago from 50 Hz. So ngayon siya is nakaset sa 50 Hz. Pero kung gusto natin siyang ilagay sa 60 Hz, pwede natin siyang mabago ng mas mabilis gamit yung kanyang app dito sa Bluetti app. Ayan. Siya ngayon is naka 60 Hz. So turn on natin. So eto ngayon, siya is meron na ngayong 59.9 Hz. So nasa 60 Hz na rin. At yung waveform na naman is pure sine wave na rin. And by the way, yung capacity nga pala ng battery nito is lithium-ion phosphate battery at nasa 204 watt-hour. Ayun, 204 watt-hour yung kanyang capacity, medyo maliit. Yun yung kanyang downside. At yung kanyang inverter naman is nasa 300 watts din lamang. Tapos dito sa upper part, meron siyang hawakan para mas madaling dalhin. And dito naman sa mismong ibabaw niya, yung malapad, ay walang wireless charging pad. And now, sa kanyang power na 300 watts, ano nga yung mga appliances na mapapagana natin dito? So, syempre, yung mga basic appliances natin sa bahay, TV, ilaw, wifi, laptop, computer, kaya naman niya. Basta 300 watts pababa. Yung washing machine, kung 300 watts pababa, kaya niya rin naman. And syempre, hindi niya kakayanin yung mga appliances natin na malalaki like yung mga rice cooker na malalaki, yung mga ref, tapos yung mga air conditioning. So, hindi niya kaya yun kasi nga 300 watts lang naman yung power niya. And good news pa rin kasi kahit na 300 watts lang yung kanyang power, magagamit pa natin siya as emergency dun sa ating mga appliances like yung mga water heater, basta 600 watts pababa. Kasi meron siyang feature na power lifting mode. So kapag tinurn on natin yung kanyang power lifting mode, yung merong sign na nakaganyan, ibig sabihin kaya na niya maglabas ng power na hanggang 600 watts, pero very sensitive lang yun kasi pwede lamang yun sa mga resistive load o yung mga appliances natin na umiinit. Kagaya na lamang ng water heater o yung mga rice cooker natin. Pero syempre, mababa yung kanyang battery capacity, for emergency lang siya. Kung magpapainit ng tubig, dun lang. So ngayon, subukan natin. So ito yung gagamitin kong water heater ngayon, 500 watts, rice cooker din siya at the same time. So malakas siya sa power. Ito 300 watts lang. Try natin kung kaya niyang paganahin nang hindi buhay yung kanyang power lifting mode. Ito, power on ko. So here, ayun, 146, ayun. Hindi niya kinaya. Ito yung lumabas, nag-alert siya. So siya is nag-overload, hindi niya kinaya. So try natin ng isa pa. So buhayin ko yung AC. Tapos buhayin natin to. Ayan. And then dito sa ating Bluetti, ayan, ayun.
nag-overload na rin siya. Hindi niya talaga kinaya. And nabuhay natin yung kanyang powerlifting mode here. So, patayin ko muna to. Ayan. Then, turn on powerlifting mode. Dito sa Bluetti app. Ayan. And as you can see, nabuhay na yung powerlifting mode dito. Meron siyang muscle na nakalagay. Indicator na buhay na yung powerlifting. Then, turn on. And then, turn on ko din dito. So, let's see. So, ayun, gumana siya. Nagbibigay siya ng 261 watts. And dito, gumagana naman siya. So, kinaya naman niya. Napapansin ko rin nga pala na medyo mababa yung readings dito sa AC2A. 260 watts lamang, pero ito, umaabot talaga to ng 500 watts or nasa 400 watts mahigit. Pero dito sa kanyang dashboard, nasa 260 watts lamang. So, medyo mababa yung kanyang reading. Isa yun sa mga hindi ko rin nagustuhan dito sa AC2A. At eto na yung heater. Ayan, 99 degrees Celsius na siya. And kumukulo na rin yung mga tubig na nilagay ko dito. Ayan. Tapos dito naman, meron siyang talagang 78%. At kinain naman talaga niya pag ganahin itong heater. Basta nakabuhay yung kanyang powerlifting mode. So, right after na ginamit natin yung kanyang powerlifting mode, ay kailangan na rin natin i-turn off yon kasi baka magamit natin sa ibang appliances at baka makasira. And somehow, kahit itong AC2 ay isa sa mga pinakamaliit na power station ng Bluetti, meron pa rin naman siyang UPS or uninterruptible power supply. So, kapag itong laptop nakaplug dito sa power station, kukuha ng power itong laptop dito sa power station. Pero kapag itong power station naman ipinalag natin sa kuryente dito, so in this case, kapag nakaplug na rin sa kuryente itong power station, magcha-charge na rin siya ito. At the same time, itong mga appliances or laptop na nakasaksak dito sa power station ay directed na rin niya kukuha ng power galing mismo dito sa grid or sa kuryente. So in this case, kahit pa maghapon magdamag nakaplug itong laptop na to dito sa power station, hindi malolobat itong power station kasi nga directed silang kumukuha ng power lahat mismo dito sa kuryente or dito sa grid. Pero kung sakaling mag-brownout naman, automatic namang magsusupply ng power itong power station papunta dito sa laptop. So, hindi sila mamamatay. Kahit pa tayo is nagagawa ng mga documents dyan, safe pa rin kasi hindi naman siya mamamatay since automatic itong magsusupply ng power. So, try natin itong hugutin. Hugutin natin itong ating saksak dito sa outlet. Ayan. Ayan, hindi na siya nagcha-charge ngayon at nagsusupply na siya ng power papunta naman dito sa laptop. So in that case, okay naman, safe naman yung mga documents natin kahit pa walang battery itong laptop. Itong laptop na ginagamit ko, ayan, wala siyang battery sa ilalim. So direct siya siyang kumukuha ng power na ngayon dito sa power station. So yun, for me, yun yung kanyang dalawang feature na talagang mapapakinabangan natin talaga dito. Ano yung kanyang powerlifting mode tsaka yung UPS function. And kung talagang ito yung gusto nyo, pwede naman. Pero kung naghahanap pa kayo ng mas mataas yung specs kumpara dito sa AC2A, pwede nyo i-consider yung Bluetti EB3A. Ito naman Bluetti EB3A, 268 Wh naman yung kanyang capacity. And then yung kanya namang inverter dito is nasa 600 watts na rin. And aside from powerlifting, meron pa rin siyang UPS function or uninterruptible power supply. And dito siya ngayon ginagamit sa cellphone repair shop ng kapatid ko. So mapapansin nyo, wala na ako ngayon sa bahay kasi itong shop na to is phone repair shop. That's why ito yung pinili nilang gamitin, itong Bluetti EB3A, since kapag nagba-brownout nga, walang magamit ng mga ceiling fan, tapos yung mga panghinang nila dito. So ito naman, capable naman ito mag-supply ng power para sa mga ganong appliances lamang. Ito yung itsura niya dito sa taas, meron siya ditong wireless charging pad para sa mga cellphone na merong wireless charging capability. Ayan, para makapag wireless charging. Tapos dito meron siyang LCD screen, parang sa AC2A lang, pareho lang naman sila. Ito yung kanyang 12 volts port, naglalabas ng DC power 120 watts. Same din dito sa baba, USB port, tapos may USB-C naman na 100 watts na rin, power delivery. Tapos ito ang kaibahan niya dun sa AC2A, meron siyang ilaw dito. Pero hindi man namin siya nagagamit since dito lang naman siya ginagamit sa cellphone repair shop. So malimit lang magamit dito itong kanyang DC port, tapos itong AC. Ito naman para sa solar panel, 12 volts hanggang 28 volts din. 200 watts din siya, same din lamang sa AC2A. Ito naman yung kanyang charging port para ma-charge natin sa kuryente, mayroong fuse. Tapos ito yung ating AC port, 600 watts, pure sine wave na rin. Ito naman yung kanyang power button. So almost same lang naman sila ng AC2A, pure sine wave na rin, 50 Hz to 60 Hz na rin. And ang price naman nito, yung kanyang SRP tsaka sale price ay ayan. And kung mapapansin nyo, hindi talaga halos nagkalayo yung price ng EB3A tsaka AC2A. Kaya naman for me, mas better tong EB3A kumpara sa AC2A. Lalo na kung ikukumpara natin yung power ng kanyang AC port comparing sa AC2A na 300 watts lang.
Ito naman is 600 watts. So malaki talaga yung bagay. Marami tayong mapapagamitan kung 600 watts yung inverter kumpara sa 300 watts lamang. Pero syempre nasa sa inyo pa rin yun kung alin yung pas pipiliin nyo at kaya ng budget natin. So ngayon try natin dito sa hot air blower na to na 700 watts. So ito yung kanyang power rating, oh, ayan, oh. 700 watts. So kung papagan natin siya dito sa Bluetti EB3A, dapat hindi niya kakayanin kasi 600 watts lamang siya. Pero i-try na rin natin, tapos try natin sa kanyang powerlifting kung kakayanin. So here, ayan, and then turn on natin dito. Ayan. Eto, tingnan niyo yung power dito, 615 watts, ayan. Nasa 600 watts. So tingnan natin kung siya ay mamamatay. Taasan pa natin, tataasan ko pa here. Sagad na pala. So kinaya niya yung 600 watts mahigit. Umabot siya dito ng 400, 300. So bumababa pala yung power, kaya kinakaya naman niya dito sa hot air blower na to. Hindi siya umaabot ng 700 watts. Kaya hindi nag-overload itong power station. So kaya niya pala to. So ayun, wala akong matry ng mga appliances dito na mas mataas pa sa 600 watts. Kinakaya niya kasi yung nasa below 700 watts, kaya hindi siya nag-overload. Pero kung sakali mga heating appliances na nasa 1 kilowatt, kakayanin naman niya basta saglit lamang kasi nga yung battery capacity niya is nasa 268 watt hour lamang. So hindi rin siya tatagal. For mga heating appliances lang, for mga pagpapainit ng tubig, kasi mabilisan lang naman yun, so pwedeng pwede. Pero kapag mga rice cooker na matagalan talagang luto, hindi rin siya tatagal. Pang tubig lang yung mabilis na pag-iinit lamang. And now, kung pang matagal ang gamit naman ng mga appliances gaya ng rice cooker, kung gusto talaga makaluto hanggang mamainin yung kanin, ay para sa akin dyan naman papasok si Bluetti AC180. Comparing kasi dun sa dalawang power station na nauna, yung Bluetti AC2A at EB3A, mas mataas yung battery capacity nito. Halos nasa 5 beses ng capacity nung dalawa ito. Kasi ito is nasa 1,152 watt hour yung kanyang battery capacity at nasa 1,800 watts naman, maximum of 2,700 watts yung kanyang inverter. Ito yung charging port para sa solar panel, 12 volts to 60 volts, 10 amps, nasa 500 watts din. Ito yung 120 watts output DC para sa cigarette lighter port. Tapos Type C, 100 watts power delivery. Tapos 4 na USB-A at itong 4 na EC port. 50 Hz to 60 Hz na rin yung kanyang AC output and pure sine wave na rin yung kanyang output waveform. Dito sa taas, meron din isang wireless charging pad, 15 watts din. At dito sa gilid yung kanyang charging port para sa AC, para sa kuryente. Ayan. So, since mas mataas yung kanyang capacity kumpara sa AC2A at sa EB3A, mas matagal natin siya magagamit sa mga appliances. Now, subukan natin siya dun sa aming washing machine. Ito yung power station. Siya naman yun is 100% pa. And dito ko siya gagamitin sa 400 watts na washing machine na ito. So, kung makakapaglaba tayo ng mga ilang kasong dito. Ito pa naman yung isang kasong pa lamang. So, try natin. So, ayan, working naman. And base dito, nagkukonsume siya ng 285 watts. Ayun. 285 watts, umaabot ng 305 watts. So, ayan. So, let's say kung makakailang kasong ako dito ng paglalaba. And ito na guys, tapos na yun ako maglaba. Ito yung mga nilabahan ko, medyo marami din. Ayan, hanggang dito. Tapos dito nakapaglaba rin ako dito ng kumot gamit yung washing machine na yan. Marami-rami rin kumot yan. 1, 2, 3, 4 na kumot yung nalabhan ko. At ito ngayon yung power station. Meron pa siyang tira ditong 75%. Dinayar ko din yung mga damit na yan, tsaka yung mga kumot para mabilis matuyo. At ito, meron pa siyang tirang 75%. And now, habang yung power station ay nasa 75% pa, try ko naman magsaing dito sa rice cooker na 500 watts. Let's see kung ilan pa yung matitira dito sa power station. So, eto. Magluluto tayo ng kanin. Ayan, nagkukonsume siya ng 676 watts itong rice cooker na to. So, let's see. And eto ngayon, nakapagluto na ako ng kanin dito sa power station. Ito naman power station ay mayroon pa tira yung 58%. Ito, 58%. Ito naman yung power station na talagang pang heavy duty na. Pwedeng gamitin sa pagta-travel, sa mga nagka-camping kung mayroon kayong sasakyan. O kaya naman talagang pang bahay na, pang home use na talaga kasi nga malaki siya. So ito yung AC300.
Ito naman yung B300. Kapag ginagamit or bibili mo talaga ay isang set talaga. Kasi itong B300, ito talaga yung pinakang battery niya. Ito namang isa, AC300, narito yung kanyang mga inverter at yung iba pang mga MPPT solar charge controller. Off-grid solar power station sila. So itong battery, itong B300, ang kanyang capacity is ito 3,072 watt-hour. Ayun, 3.07 kilowatt-hour. Tapos yung kanya namang bigat ay nasa 36 kg. Yun yung ayaw ko dito, medyo mabigat siya. At kapag iti-charge mo siya sa halimbawa sa kuryente, kung wala kang solar panel, no choice ka, sa kuryente talaga sa charge, kailangan mo silang dalhin pareho. Itong B300 at itong EC300. Yun ay kung wala kang biniling separate charger para dito. Ito kasi B300, pwede mo siyang i-charge sa kuryente kung meron kang sariling charger para dito or adapter. Dito sa kanyang tagiliran, pwede mo siyang i-charge. But in my case, ay hindi ako nakabili ng panibagong charger talaga para dito. So, kina-charge ko siya kasama talaga ito kapag maulan at kailangan dito sa bahay. So, bit-bit ko to, tapos ito, magkasama sila dala-dala sa sasakyan. So, ganito siya. Kapag sineset up, ito tayo yung battery na sa baba. Ito naman yung ating mga inverter at MPPT solar charge controller. Pinapagpatong lang talaga sila kasi ganito talaga yung setup nito. Dito sa taas itong AC300, meron ditong dalawang wireless charging pad, 15 watts, another 15 watts. Pero kung di naman ginagamit, syempre useless din lang yan sa atin. So, sa mga gumagamit ng wireless charging, well, pwede yan. Dito naman sa ating unahan, eto, meron tayong 12 volts 30 amps na DC output. At meron pang 24 volts 10 amps na DC output. Tapos ito yung ating LCD screen. Medyo maraming na rin yan. And touchscreen na rin siya. Ayan. Buhay na natin yung DC. Buhay natin yung AC sa settings. Ayan. Mga data. So touchscreen naman siya kaya madali siyang gamitin. Ito yung ating another DC output. Ayan. 100 watts power delivery. Tapos ito yung mga USB-A. 4. Ito yung Type-C sa taas. Tapos ito yung ating mga AC port, pure sine wave at AC300 siya is 3,000 watts yung kanyang power output. Pure sine wave naman. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na AC port and mayroon pang isang para sa mga RV naman to ginagamit. Pero since wala naman tayong RV ban, hindi ko siya magagamit. And yung price naman nitong AC300 tapos B300 na magkasama ay ayan. Pwede rin siyang i-charge sa kuryente at the same time ay sa solar panel. Pwedeng magsabay-sabay at pwede rin dalawang solar panel yung gamitin kasi meron daw siyang dalawang MPPT solar charge controller sa loob. Pero maganda nito is off-grid solar power station na rin siya. So siguro mapapansin natin yung talagang yung price niya is may kamahalan. So it's up to you kung gusto niyo pang bahay lang talaga, siguro magpa off-grid solar setup na lang kayo. Hindi na yung mga portable power station na to. Pero kung mga nagta-travel din kayo, gusto niyo nang dalhin kahit saan or gusto niyo palipat-lipatin yung mga power source niyo katulad nito, then go for this kind of solar power station, yung malaki pang bahay at pwedeng pang alis. And para sa akin guys, personally, pinaka nagusto ko doon sa mga power station na yun ay yung Bluetti 180 kasi bukod sa medyo mataas din yung kanyang capacity, medyo madali din siyang dalhin, may hawakan na rin siya at medyo magaan din. So kapag pang bahay, okay din siyang gamitin. At same time, kapag nagta-travel, kapag nagka-camping, mas madali din siyang dalhin. At the same time, mas maganda kung meron pang kasamang solar panel. Para kahit gumamit kayo ng mga heaters or ng mga portable ice maker, hindi agad-agad siya malolobat. And for your reference guys, ito naman yung mga specifications sa mga power station na nagamit na natin. Yung Bluetti AC2A, Bluetti EB3A, Bluetti 180, at yung Bluetti AC300 at B300. And para sa inyo guys, alin ba kayo sa mga power station na yun yung pinakamaganda para sa inyo? Comment nyo lang sa ating comment section below at baka kayo na yung manalo ng ating pag-giveaway na power bank. So yun muna guys for today's video and see you na lang ulit sa ating next upload.